lalo na ngayon sa West Philippine Sea, no? So, ang inisip nga ng mga yan to do the right thing sa West Philippine Sea para hindi masabak sa gera ang Pilipinas. Yun yung mga mindset ng mga yan. Pero, at the same time, iniisip ng mga yan, teka muna, binabanatan tayo ng China naknang putya. Gigil na yan. Gigil na gigil. I know them na they are not agreeable na isakripisyo yung tropa. Nasasaktan na yung trope, no? Kaya nga may nagsalita nga dyan na magaganti tayo ng water cannon. Si Tariela yata, na ano siya ng isang sa SOCMED. Si Tariela, parang sinabi niya, General Tariela na, ano siya na parang sumagot siya na magwo-water cannon tayo and then binawi. No? Tapos noon, si BBM nagsalita. Meron ako. No, hindi tayo maglalagay ng water cannon, hindi tayo gagamit ng water cannon. So, yun ang presidente ng Pilipinas. Yun yung policy. Okay. Tahimik ang Armed Forces, tahimik ang Defense Secretary, tahimik ang Philippine Coast Guard. Kumbaga outright, sinasabi rin ng presidente ni Banks, hindi tayo gaganti ng water cannon kasi nga weapon yun. No? Weapon. Weapon. So, tuwan-tuwa ang China niyan. No? Parang nagsalita ang presidente na kahit parang sinasabi niya, sige, kahit water cannon nyo kami, hindi kami gaganti ng water cannon. Magpapail lang kami ng diplomatic protest. Yun lang. O di, lagi tayo water cannon ng China hanggang sa umano tayo. Question, Mr. President. Question. Ayaw mo na gumamit tayo ng water cannon kasi ayaw mo i-escalate. Ano yung pinagagawa ninyo na nakikipag-alliance ka sa Australia, Japan, US, South Korea, Vietnam? Di ba yun yung mas grabe yun? Alam mo, BBM, kung sinabi mo na lang as the President and Commander-in-Chief na no, gagamit tayo ng water cannon. Kung kunin gamitin nila, yun ang gagamitin natin. Tapos ipersonag ng grata natin yung yung ambassador. Gago yan. May nasaktan ng Pilipino. Wala pa nasasaktan na incheck. Ilan na yung nasaktan na Pilipino? Dapat ganun na salita ng presidente. Di ba? Hindi mo sinasabing gagirahin namin kayo. It is your choice. Very subtle, sinasabi ng presidente, dapat. Kaya BP Sara, take note. Kung magsasalita ka ng ganito sa media mo na minomonitor ka ng kalaban mo, potential mong kalaban, ng buong mundo for that matter, nasa internet ka nagsasalita ng ganito, hayop, parang sinabi mo, okay lang i-water cannon mo yung mga sundalo namin tsaka yung mga Philippine Coast Guard namin. Di ba bangag na sagot yun? Nakakainis ka talaga Mali And then yung kilos mo, naglagay ka ng siyam na dinagdagan mo yung EDCA, siyam na ngayon. Pumayag ka na pinakamalaki na balikatan exercises na multi-armed forces na multi-navies na pagsasanay, interoperability ek. And then sasabihin mo to na hindi tayo gagamit ng water cannon. Tignan mong kaululon yan kasi dapat ang naging salita na lang an eye for an eye. Hindi ka nagde-define pero sinabi mo an eye for an eye. Dapat ganon. Gumamit kayo ng water cannon, gagamit kami ng water cannon. Tignan natin kung hanggang saan to aabot. Yung ganong bitaw ng salita, presidentiable. Hindi yung bara-bara, hindi yung huwag ka makinig sa mga nakapaligid sa yung tauhan. Kasi may kanya-kanyang comfort zone yung mga tao sa paligid mo. Yung mga advisor mo. Ayaw nilang magulo. Pero
Hindi nila alam na na nasisira yung imahe ng Pilipino at lalong isinusubo mo na talaga magkakagulo. No? Kasi dadating yung punto dyan, your people, your Coast Guard or your armed forces will eventually take the matters in their own hands without you knowing. Yun yung problema. Because hindi mo nararamdaman, hindi mo nararamdaman kung ano'y nararamdaman ng men on the ground. Hindi ka nga pumupunta pag may namatay, nasa party ka. Oh. Kaya nga, dapat ang sagot dyan na kinekater mo yung imahe mo as commander-in-chief na yung mga tao mo na natutuwa. Yung tao mo dapat makita yung leadership mo. No? Commander-in-chief ka, pinakamataas ka. Kaya kinakailangan yung binibitawan mo salita, nandoon yung concern mo sa tao. Yung simply stating na hindi tayo gagamit ng water cannon because we do not want to escalate, simply shows you have no concern for your people, the men on the ground. Armed Forces, Philippine Coast Guard, PNP, take note, no? A simple lieutenant, a simple captain, major, lieutenant colonel, a general would know how to answer. An eye for an eye. Simple. Banatan mo kami ng water cannon, babanatan din namin kayo ng water cannon. Kung i-escalate, you do not give us that BS na kami yung nagpo-provoke. Sino ba unang tumira ng water cannon? Di ba kayo? Oh, dapat, gaganti na nga kami. Dapat ganon. Sige, tignan natin kung saan naabot to. Dapat ganon. Kasi alam mo naman, duwag din itong mga inchik. Duwag din. Kaya nga anyway. So, yun yung pinupunto ko. Napaka-simple, pero conflicting yung sinasabi nitong presidente natin, sad to say, sa kinikilos niya on a general perspective. Ano ang mas delikado? Binoter cannon tayo. Babanatan mo ng diplomatic protest. Alam mo namang halos 600 na yung diplomatic protest natin simula ng 19 kopong-kopong. Mula panahon ni Fidel Ramos hanggang ngayon wala naman nangyari. May mangyari ba? You're doing things. That's insanity. Doing the same things and expecting different results. It's insanity. Anong klase ka? It shows, kulang ka sa utak. Kulang ka. It shows, hindi mo alam yung ginagawa mo. Pero kung binanata mo ng an eye for an eye, gumamit siya ng water cannon. In fact, I am instructing the armed forces and Gibot Teodoro, the Philippine Coast Guard. If they use water cannon, we will reply with water cannon. If they escalate further, we will also use whatever they use. Banatan tayo ng baril, babanatan namin kayo ng baril. Let's see where this will take us. Ganon dapat ang salita. Kasi may conflict Yung pagbaril mo ng water cannon, sasagot tayo ng water cannon, sisiw yun. Compared to sa pinaggagawa mo na siyam na EDCA bases na puno ng missile ngayon. No, panay aeroplano pa, fighter jet, ready to strike China anytime. Nandyan yung mga Navy ng Amerika, Australia, Japan. Mas grabe yun. Yung water cannon, when water cannon tayo, you can get away with it. An eye for an eye. Masira yung barko namin, sira ang barko rin nyo, gaganti kami. Parang pinapakita mo, wag mong basta-bastahin ang Pilipino. Lalaban kami. Pero yung sinasabi mo may conflict hindi tayo lalaban, hindi tayo sasagot ng water cannon. Anong gagawin natin? Yung susunod na mission, water cannon ulit. Di ba? Hanggang sa mapika ang mga tao mo at sira ka sa tao, wala namang kwenta yung presidente natin, walang pakialam sa atin, masugatan tayo. Ano hinintay mo? May mamatay. May mamatay sa amin.
Ganun ang isipin ng sundalo mo. Palibasa ikaw, no? Hindi ka nag-lead ng mga tao eh, no? Nag-official ka pero hindi ka naman talagang nag-combat duty o whatever. Hindi mo naintindihan eh yung camaraderie na nabibuild up through the years sa serbisyo. Hindi mo naramdaman 'yon. Never mo naramdaman 'yon. Ang alam mo lang inom-inom, party-party, juts-juts, singhot-singhot, 'yun ang alam mo. And then ngayon, ikaw ang pinakamataas sa posisyon, sumusunod lahat na general sa'yo. Sumusunod yung buong sandatahang lakas sa'yo, yung Coast Guard mo, PNP mo. And here you are, saying yung ganyan, hindi tayo mag-water cannon. Sana man lang, pinlastic mo na lang, plastic ka na lang sana. Hindi pwede yan. Ganon. At nakikinig yung China sa'yo. Isasamo ninyo, hindi nyo naman, pagagalitan nyo lang. Lagi naman ganon eh. Kaya tatawa-tawa yung mga inchik eh. Mga tanga yung Pilipino. Bombay natin. O kita nyo, may nasugatan na sa kanila, nasira na nga eh, baliwala sa kanila eh. Nakakainis eh. Tapos ang forma mo eh, nakikipag-alliance ka kung kani-kanino. Ine-escalate. Ikaw ang nag-escalate, hindi kami. Kami ayaw namin ng gera. Pero yung forma mo, gusto mo ng gera. Nandiyan yung alliance eh. Ang gusto namin trade lang. Pero pag kami nasusugatan na, obligasyon natin na gumanti tayo. Sumagot tayo. Hindi lang yung sulat. Alam natin na hindi gumagana yon. It doesn't work because China, lihis ang utak eh. Hindi tumatapat sa international norm. Hindi nga nakikinig eh. The true commander, ang kinakailangang isagot ng totoong commander, after, considering, may tao ka sa ilalim, may taong bayan ka, no? 119 million Filipinos, may international community na yung what you are going to say or what you are going to do, what you are doing, will reflect on global peace. Global peace. Pwede magmula ang World War III sa kilos mo as the President and Commander-in-Chief. Excuse me. Ang ginawa mo dito sa statement na to, number one, sinakripisyo mo ang sundalo mo. Kaya hindi ka fit talaga na maging Commander-in-Chief. Sinasakripisyo mo. A simple lieutenant knows na pagka ikaw nalataan ka ng tao, you have to comfort your people. Hindi mo dapat isakripisyo yung tao mo on the ground. Kaya isa yon. Pangalawa, yung sinasabi mo hindi ka magwa-water cannon, kung ganyan yung pananaw mo, kung ganyan yung stand mo na ayaw mo mag-escalate, no? Takot na takot ka mag-escalate. Why are you coming out with all these alliances, with all this forma, with all this gray na why are you beeping off yung training, yung arming, yung gang of Western powers, Asian powers na magsama-sama, tayong pinakamahina eh. Kasi kung ganyan na rin lang, hindi malinaw yung policy mo. Nakikipag-usap ka sa ibang bansa, sa Amerika lalo na, natatapatan mo yung China, first island chain tayo, may mga bases tayo, aarmasan yung mga bases, nakandyan yung mga Amerikano, ready for war. Ready for war. Tapos, on one side, sasabihin mo, hindi tayo gagamit ng water cannon. Tantado. Sasabihin, ang conclusion dapat when you open your mouth as the President of the Republic, not just your mouth, as Bongbong Marcos. Talo ka ng tatay mo. Dapat ang bukang bibig mo, kinoconsider mo, taong bayan, and the global community. And even China, yung opponent mo. Imagine, yun yung bigat ng being the commander, being the commander-in-chief, with all the people who will follow you into war. How can we follow you to war when you are speaking like this? Stupid.
How can the soldiers follow you to war if you are talking like this as the commander-in-chief? We will not use water cannon. We do not want to escalate. Blah, blah, blah. It is yung water cannon is a weapon. How stupid can you be, Mr. BBM? Sorry pero nakaka-disillusion ka, nakaka-disappoint ka as the commander-in-chief. Sorry, hindi makasalita yung mga sundalo mo. Baka mademote, baka matransfer, no? Hindi sila makasalita. Ako na lang nagsasalita, no? Wala kang kwentang commander. Isasakripisyo mo yung mga tao mo, pati yung mga sibilyan na nandoon. Hayop ka, BIPAR, BIFAR? Na water cannon yung BIPAR. Tapos nun, baliwala sa iyo. Dapat yung pampalubag na loob Because tinitira mo, pagka gano'n ang salita mo, ay mag-isip ngayon. Yung mga tao mo, lahat ng Pilipino, yan ang presidente. Ganyan ang commander. Tatagal pa yung buhay mo, tatagal pa yung presidency mo pagka gano'n. Yung pagsalita mong ganito, talagang pinakapakita mo, hindi ka dapat tumagal dyan. Yun yung punto. Tapos magagalit kayo, mapipikong kayo. Talaga naman hindi ka pwede. Palpak Ay, nako. What kind of commander-in-chief are you? Binabastos na yung taong bayan mo, yung tao mo, yung mga sundalo mo, yung mga Coast Guard mo, May damage to property na. Yung mangingisda mo, hindi makaisda yung kabuhayan nila. Wala kasing pakialam Kasi ikaw, araw-araw kumakain ka. Araw-araw, sagot ka ng taxes ng taong bayan. Mga hayop kayo. Yun yung problema. And you do not deserve the name of president. You do not deserve the office. You do not deserve the mandate. You do not deserve the public trust that we are giving you.